Damdaming Bayan live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Makalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. So, ang pasyente po natin ay 19 years old, Jovel Lamata, at siya po ay taga North Harbor, Tondo, Manila. Si Jovel po ay meron pong sakit, no? Actually, meron siyang hydrocephalus. At merong mga kaakibat na karamdaman din po, no? Sinikap po na makapag-aral sa isang school, no, si Jovel para po dun sa mga katulad niya na nag-schooling po siya dala ng kahirapan. Pinatigil na lang po siya ng kanyang butihing ina, si Ate Evelyn Jovel, sa kanyang pag-aaral. So bata pa lang daw po, meron na po siyang ganitong mga problema sa kanya pong kalusugan. So nung naipa-check up po siya, ang diagnosis po ay intellectual disability, epilepsy, ayan. And then merong congenital hydrocephalus, naku kahirap congenital cataract. So alamin po natin dahil itong si Ate Evelyn, wala pong trabaho, no? And then yung kanya pong mister naman ay isang driver at hindi sapat pa rin yung kinikita para matustusan yung mga pangangailangan po sa gamot nito pong si Jovel. Ayan, kaya si Nanay Evelyn ay lumapit dito po sa DZRH Operation Tulong. Okay, puntahan natin si Ate Evelyn. Ate Evelyn, magandang umaga. Good morning. Good morning po, ma'am. Oo, Ate Evelyn, ilang taon ka na po ba? Ilang taon ka na? 32 po, ma'am. 32. Tapos, itong si 32 po. 42. Oo, si Jovel ba ay panganay mo na anak? Ay, opo, ma'am. Siya lang po yung anak ko, ma'am. Siya lang ang okay, nag-iisang anak. So, kaya sabi ko, 19 years old na, might be may edad ka na. So, bata ka pa pala. Okay. So, Kasi na po ako, ma'am. Matanda na po. Oo. So, isang anak nyo ni, anong pangalan ni husband? Joel Caderna po. J-Lo? Joel. J-M? Tama? Joel Caderna po. Okay, sige. At itong case ng iyong anak, ibig sabihin, pinanganak mo, meron na siyang ganitong mga karamdaman. Opo, ma'am. Nung pinanganak ko po si Joel po, talagang inibay na po talaga, ma'am. May hydrocephalus po. Pero ngayon malaki na siya, ha? Malaki na po, ma'am. Kaya lang, sige, go ahead, Ate Evelyn. Yung baby siya, ma'am, di ko po akalain yung ma'am na, ma'am, na kawawang-kawawa po talaga siya, ma'am. Talagang butik balat po. Talagang pinagsagaan ko po na alagaan ko po, ma'am. Ayun, di ko akalain na makaabot po sa ganang edad po. Oo nga. Sa anak ng Panginoon po. Oo. Pinagadayan po siya, ma'am. 19 years old na siya, no? At yung kanyang pangangatawan ngayon, Ate Evelyn, ay maganda, ha? Ito ba yung picture niya? Talagang nalagaan ko yan, ma'am. Mahal na mahal ko po talaga yung anak ko, ma'am. Kumusta ang talagang nalagaan ko po yun. Kumusta ang suporta ng tatay? Okay naman. Yung tatay, okay naman po, ma'am. Kasi sa awa ng Panginoon, ma'am, nakapasok po siya ng work, ma'am. May trabaho siya ngayon. Ngayon, nakapatulong po siya sa gamot ng anak ko. Pero hindi din sapat, ma'am, kasi ang dami po namin binabayaran, bahay po, ilaw, tubig, at saka yung tatay niya rin po, may sakit din po sa probinsya, kaya tumutulong din po doon. Oo. Pero yung nakatira kayo dyan sa may part ng North Harbor, no? Sa Tondo? Opo, ma'am. Oo. Pero sabi mo nga, pinatigil mo sa pag-aaral, parang special learning itong si Jovel.
Oo, pero kumusta naman yung kanyang ano ngayon, yung kanyang mga activities? Ayun man, doon naman sa bahay. Minsan pag may ano man, nilabas-labas ko para naka-exercise yung katawan niya mo. Pero Oo. hindi siya pwedeng mapagod man kasi ano yun man, may ano siya man, yung Epilepsy. Nasi-social siya man, lalo na pag hindi ko makainom ng gamot ko. Oo. Pero yung mga gamot naman na kailangan niyang mainom regular nabibili niyo naman. Nabili ko man, pero pag may time talaga man na naubusan talaga ako ng pera, may time talaga man hindi nakainom, pero kailangan kasi man sabi ng doktor, hindi pwede na itigil. Oo. Oo, mahalaga. Yung gamot na kasi. Oo, kasi congenital hydrocephalus. Nasi-social ko. Pero hindi ganun kalaki yung ulo ni tawag nito ni Jovel, no? Parang normal dun sa kanya. Oo, ang galing mo mag-alaga Oo ma'am, kasi nung baby siya ma'am, sabihan payatin ma'am, butot balat, malaki ang ulo. Nung palaki siya ng palaki ma'am, talagang inalagaan ko talaga sa pagkain, gamot niya ma'am, very good. gumagawa ako ng paraan. Para Oo. lang hindi na siya ano ba. Oo. Talagang inalagaan ko, talagang pinapakain ko talaga, ginagatas ko pa rin ma'am, kasi nawalang ganang kumain, kaya naano ko talaga sa gatas. Oo, naku, mabuti pagka ganyan, Ate Evelyn, at ibig sabihin, napaka-matyaga mo at napaka-bait na nanay. But anyway, nandyan ka daw ngayon sa City Hall? Ito ma'am, dito ako man nagpila. Ako man dito sa DSWD ma'am. Nandyan Mahaba ng ka. pila ma'am. Oo, pero ikaw nag-work ka rin ba? Katulad ni Kuya? O, alaga mo lang. Alaga lang po ako sa anak ko po. Dala mo ngayon si Jovel, dala mo. Hindi po. Iniwan ko po sa tatay niya ma'am kasi mamayang gabi pa po yung pasok. So sinaga mo munang pumila ngayon. Okay, standby ka lang, Ate Evelyn, ha. Nasa linya natin ang Manila Social Welfare Head. Mapalad tayo at may oras sa atin ngayon. Naku, napaka-busy ng Sir J. De La Fuente Anyway, so tayo ay puntahan natin si Sir J. De La Fuente muna. Sir J, magandang umaga po. Good morning. Good morning, Sir J. Okay. Okay, standby lang ha. May kausap yata si Sir J. Paki-check mo muna. Okay. Ate Evelyn. Ma'am? Okay. Okay, sandali lang. So nakapila ka na ngayon. Dito po ako ma'am. Lumabas ako ma'am sa pila kasi ang daming tao maingay. Dito po ako sa may medyo bakanting sa may mga parking lot. Nung nakapila ka kanina, anong number mo? Number 47 po. 47. Okay. Sige, hawakan mo lang yan number mo. May number kang hawak? Wala na po. Kinuha na po ma'am. Nag-aantay na lang kami na mabigyan kami ng ng tulong po. Okay. Sige. Okay, so at least ngayon nakapila ka na, makausap natin si Sir J, no? Kasi mukhang merong kausap pa si Sir J sa office ba ni Sir J yan? Sige, tingnan natin. So ngayon, iniwan mo muna si Kuya Jovel, no? And then, para nang sa ganoon, makahingi ka ng tulong dyan sa Manila Social Welfare, no? Nandiyan ka mismo. Opo, dito po ako man sa City Hall po. Sige, ilalapit natin kay Sir J. De La Fuente yung case ni Kuya Jovel. Pero si Kuya Jovel, hindi naman siya yung irritable, hindi naman siya ganon? Or may time? Alam mama, yung irritable siya man pag hindi talaga siya makainom ng gamot ma'am. Kaya ayun. Tapos man pag yung tulog niya na hindi maganda yung tulog na doon siya po. Kablit siya ma'am. Kaya ako natanong kasi at least naiiwanan mo siya sa, 'di ba? Nawala ka doon kahit papaano. Iwanan ko siya ma'am, pero sa asawa ko na siya ma'am, iniiwan ma'am sa ibang tao, hindi ko siya pwede pagkakatiwalaan na iwanan doon ma'am. Talagang kami lang mag-asawa magbantay sa anak namin ma'am. Kasi kami lang po nakakaintindi sa ugali ng anak namin. Kasi may mood no? Okay, standby ka lang muna standby ka lang muna ate. Total na naghihintay ka na, 'di ba? Nakuha na yung sa number mo.
Okay. Standby ka lang, Ate Avelin. Sandali lamang habang tinatawagan natin si Sir J. De La Fuente. Sandali lang mga kaibigan. Oras natin, 48 minuto makalipas po ang alas 10 ng umaga. DZRH Operation Tulong. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing Linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ko, tinulungan nila ako kung ano yung magiging role ko, kung ano yung magiging improvement ko. Yung depensa ko kasi lagi nilang sinasabi sa akin na yung scoring ko nandyan parang natural yung scoring ko, pero yung kailangan nila sa akin maging two-way player. Meron akong pangarap na gusto ko din umabot sa gilas So, talagang titignan ko si Kuya New kung ano ba yung qualities niya, kung bakit siya nandun. So, isa yun yung pagiging two-way player niya. Yun, kaya sabi ko, kailangan ko magkadepensa kung gusto kong mapunta ng gilas. Hi, I'm CJ Cancino, professional basketball player para sa Meralco Bolts. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Coop. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Oras po natin, meron na lamang tayong 8 minuto at alas 11 na ng umaga. Balik po tayo dito sa DZRH Operation Tulong at balikan lang muna natin si Ate Avelin, ang nanay po ni Jovel. Ilalapit po natin sa ating mga donor ngayong umagang ito at nandyan na. Okay, balikan natin si Ate Avelin. Ate Avelin? Ma'am? Oo, so kapag bumibili ka ng mga gamot na kailangang mainom ni Jovel, magkano inaabot mo halimbawa sa loob ng isang buwan? Ano yung mga gamot niya para po yan bas dun sa kanyang hydrocephalus? Ma'am, nang less kong bili, ma'am, kasi ma'am, yung konti na lang, ma'am, mag 5,000. Ngayon, ma'am, medyo tumaas naman. Pero yung hinihingi ko, ma'am, hindi na kasi ako, ma'am, nakabili, ma'am, pero gamot ang hinihingi ko. Bali sila na to ang bumibili, ma'am, GL, ma'am, sila din tayo, Okay. GL. Bali, i-claim ko na lang po sa Mercury. Okay. Sa ngayon, ma'am, lagpas na po 5K po, ma'am. Oo.
So at least, 864 ang per bottle, ma'am eh. oo. So para dyan, Ate Avelin, at tulungan ka namin sa pamamagitan ng ating Senator Lito Lapid. Yan, bigyan ka namin ng 2,000 pesos para dun sa mga gamot. Ay, maraming salamat po, ma'am, Senator. Oo, kasi malaki-laki yung kakailanganin mo. And then, another 2,000 pesos mula sa ating Ipiwina Masonic Lodge, yung ating pangalawang donor. Ayan, bigyan ka namin ng 3,000 pesos, ha, Ate Avelin, para kay Kuya Jovel. Ayan, mula sa Masonic Lodge of, I think may number yung Masonic Lodge na yun, Ipiwina. Okay, anyway, Lanaval, ayun. Masonic Lodge of Lanaval Masonic Lodge, sorry. Ayun, okay. So, pasalamatan mo, Ate Avelin, at manawagan ka, hingi ka ng tulong at dun sa mga may mabubuting kalooban, mapagsama-sama natin yan. Abay, malaking tulong na yan para kay Jovel. Maraming salamat po sa ano yun po, medical, ano yun ma'am? Oo, unahin mo ang Senator Lito Lapid, nakikinig ngayon yun. Go ahead, malay mo. Maraming salamat po, Senator Lito Lapid po, sa binigay ng tulong sa ano po. Maraming salamat po. Oo, kasi Lanaval Masonic Lodge, ang mga Mason. At maraming salamat po sa Lanaval. Oo, Masonic Lodge. Ayan, ang tropa ng Mayor Lacaideo Macalma, no? So, meron kang 5,000 pesos, marami mo, dagdagan pa yan, Ate Avelin, para kay Jovel, dun sa mga maaari pong tumulong pa, pwede naman magpadala sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong sa pamagitan ni EP Wina Pearl Hesoro. Ayan, at paki-flash sa ating television screen RHTV para nang sa ganun ay makita ng ating mga may ginintuang puso, makapag-share ng kanilang blessing. So paki-send lang po sa GCash account po ng DZRH Operation Tulong at pakilagay po ang pangalan Jovel Lamata, Jovel Lamata, para po kay Kuya Jovel na malaking bagay po yan dahil patuloy yung paggagamot niya po dahil tama Ate Avelin, congenital hydrocephalus, na meron na rin congenital cataract. Yung congenital cataract niya ba, na-ooperahan daw ba yun? Ooperahan nata yun, ma'am, kasi... Pero pwede naman, na-check up na. Ngayon, ma'am, check up naman kasi isa-isa pa yan, ma'am. Oo. Marami pang gagawin po kay Jovel namin mga laboratory. Isa-isa pa mga. Okay. Sige, Ate Avelin, at palakas ka, ha. Huwag mo pabay sarili mo. Kailangan. Total, 19 years, nandyan pa si Kuya Jovel, di ba? Galing mo mag-alaga at syempre sa patuloy mong pananalangin, doon sa kanyang case na yan, ay manatili kang matatag para kay Jovel. Pagka makausap mo si Jovel, ano yung sinasabi mo sa kanya? Naiintindihan naman niya? Hindi siya marunong magsalita, ma'am. Pero minsan, parang naiintindihan niya yung sinasabi ko sa kanya, ma'am. Oo. Yung nakikinig siya. Tapos, ma'am, yung gusto niya kasi na anak ko yung mura lang din siya, alagaan siya. Parang mabait talaga siya, ma'am. Oo. So pagka halimbawa, meron kang gustong sabihin sa kanya, ano yun? Ano yung mga sinasabi mo sa kanya? Sabi ko sa anak ko, magkain ka na. Tapos, siya mismo kukuha ng ma'am, ng plato, kutsara, bibigay sa'yo. Tapos, minsan talagang ako mismo ang kumuha ng pagkain para nakakain. Sabi ko sa mga yung pagkain, talagang oras at pagkain, nalaga ako sa pagkain. Oo. Ayan. Okay? So, bait na bata, So, magpapalakas ka lagi, ha? Ingatan mo yung sarili mo, ha? Ate Avelin. Okay? Maraming salamat po. So, tawagan ka namin at diyan ka lang, ha? Hintayin mo yung tulong ng Manila Social Welfare Department at mukhang meron lang mahalagang inaasikaso si Sir J. De La Fuente, yung kanilang head. Pero inilapit ka namin dyan, ha?
Okay? Opo, ma'am. Maraming salamat po. Okay. Mga kaibigan, si Ate Avelin. Okay. Walang anuman, Ate Avelin. Ate Avelin Lamata. Okay, sige. Balik ka muna sa pila. Okay mga kaibigan, so again maraming salamat sa ating pong mga donor, Lanaval, Masonic Lodge, thank you so much. And of course, Senator Lito Lapid, ang Supremo. Thank you so much. Yung pong tulong para kay Jovel Lamata. Sandali lamang, meron tayong mga report. Puntahan muna natin, ang Department of Health nagbabala daw sa panganib ng ashfall. Makaraang sumabog po yung Bulkang Kanlaon. Alamin natin ang detalye niyan. Ayan, yun nga yung kanina ay pinapaalala natin sa ating mga kababayan na naapektado po ng pag-aalburuto ng Mount Canlaon, dyan po sa Negros. Alamin natin ang detalye mula kay Arch29 Boy Gonzales, kay Boy G. Ate Meya, pinag-iingat ng Department of Health ang mga residenteng apektado ng ashfall matapos ng moderately explosive eruption ng Bulkang Canlaon. Ayon sa DOH, papanganib sa kalusugan ang volcanic ash, kaya dapat magdoble ingat ang publiko. Pinapayuhan ang lahat na magsuot ng face mask. Mas mainam ang N95 kung meron. Maaari rin gumamit ng basang tela upang masala ang maliliit na particles na maaari magdulot ng iritasyon sa ilong, lalamunan at baga. Mahigpit ding pinapaalala na iwasan ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil mas mataas ang konsentrasyon ng nakalalasong usok at abo sa mga lugar na malapit dito. Pinapayuhan din ang mga residente na isara ang mga pinto at bintana, takpan ng basang tela ang mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Mahalaga rin panatiling hydrated ang katawan upang mabawasan ang iritasyon sa lalamunan, bibig at baga. Isa lahat sa matiling alerto at tutukan ang mga opisyal na abiso mula sa PBOX at sa lokal na pamahalaan para sa karagdagang update at mga hakbang pangkaligtasan. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH Una sa Pilipinas, Una sa Pilipinas. Maraming salamat Kuya Boy G. Boy Gonzales. Samantala, punta tayo sa Campo Aguinaldo. Ang multilateral military drills daw po ng Pilipinas, US, Japan, dyan po sa West Philippine Sea. Umabot na daw po yan dyan sa Bashi Channel. Ibalita mo yan, RH52, Eniel Parosa. Eniel? May sa unang pagkakataon, umabot na sa norte ang Multilateral Maritime Cooperative Activity o MMCA ng mga sundalong Pilipino, Amerikano at Hapon sa West Philippine Sea. Tampok sa ika-15 edisyon ng drill sa paglipad na magkakaalyado hanggang sa Bashi Channel, ang katubigan sa pagitan ng Luzon at ng teritoryo ng Taiwan. Kabilang sa mga nagsagawa ng aerial formation ay ang FA-50 ng Philippine Air Force kasama ang P-3 Orion ng Japan Maritime Self-Defense Force. Nagpractice naman ng high-precision aerial maneuver ang Super Tucano ng PAF habang naglayag ang BRP Antonio Luna ng Philippine Navy, BRP Gabriela Silang ng Philippine Coast Guard at USS Dewey ng Estados Unidos. Ayon kay AFP Public Affairs Chief Colonel Sergio Steridad, umabot hanggang malapit sa dulong hilagang isla ng Pilipinas. Mabulis island itong exercise box na MMCA. Pero tanging aerial drills lang ang nakarating ng Bashi Channel, samantalang hanggang kanluran ng Basco, Batanes naman nag-operate itong mga nabanggit na naval asset. Maliban sa joint flight at sail, sinubukan din ng BRP Antonio Luna ang gunnery nito at nagpaputok bilang paghamda sa anilay realistic maritime conditions. Binigyan din ng AFP na lahat ng paghasang nabanggit mula Pebrero 23 hanggang 26 ay nasa loob na exclusive economic zone at airspace ng Pilipinas. Ako si Eniel Barrosa, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, RH52 Eniel Barrosa. Samantala, yung taas presyo daw po sa produktong petrolyo, nakaambang tumaas na naman sa susunod na linggo. Alamin natin ang detalye niyan, RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Namumurong tumaas na naman yung presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo yan. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posibleng tumaas ng humigit kumulang piso at 10 sentimo ang kada litro ng gasolina, humigit kumulang 50 sentimo sa kada litro ng diesel, habang humigit kumulang 70 sentimo sa kada litro naman ng kerosene. Kabilang sa mga tinukoy na dahilan ni Romero, ang itinataw ng mga
sanksyon ng Amerika sa 12 pang tanker na nagbabiyahe ng Iranian crude. Gayun din daw yung malawakang military build-up doon naman sa gitnang silangan. Maaari pang magbago ang mga numero, sabi ni Romero, sa huling araw ng kalakalan ngayon at kapag naisama na yung gastos sa mga oil companies sa kanilang operasyon at iba pang mga premium. Kung sakali ito na yung pang-8 magkakasunod na linggo na may pagtaas sa presyo ng gasolina at pang-9 naman sa diesel at sa kerosene. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle Ricofort. Ayan, at syempre pasalamatan natin ang ating team Operation Tulong Batangas. Galing pa ng Batangas mga naka-duty ngayon, ano? Andiyan ang assistant team leader si Carmi Burgos at si Ernie Cadelino. Ay, kumusta na yung ating team leader? Ka Eddie, how are you today? Ayan, sana okay ka. Thank you sa ating DCRH Operation Tulong team. Of course, mga naka-duty ngayon sa ating DCRH Operation Tulong Public Service Center. Thank you. Maraming salamat, EP, Wina Pearl Hesoro, at of course kay Ellen Nacinto, kay Isa Gabriel. Thank you, Hetar HTV. Ako naman may binauhan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik po ako mamaya, alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Susunod na po, inabangan yung drama Love Story, Ikaw Lamang sa Buhay Ko. Number Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato ng kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa bell. Walang plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste. ACS. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of